Mapalad raw ang babae na may mga napakabubuting ama. Dahil sa mga ama raw nila huhubugin ang kanilang pananaw sa mga kalalakihan at ang magiging pamantayan ng kanilang mga magiging karelasyon. Ganyan-ganyan ang dalagang makikilala natin ngayon sa ating drama na si Marian, na may ama na sobrang-sobra niyang hinahangaan. Para kay Marian, ang tatay niyang si Cecilio, ang kanyang idol at ang dapat tularan ng lahat ng mga kalahi ni Adan. Walang ibang bisyo kung hindi ang magbanat ng buto para itaguyod ang pamilya nito. Pinangako tuloy ni Marian sa kanyang sarili na pagdating ng araw, ang pipiliin niyang lalaki ay yung katulad ng kanyang daddy. Pero paano kung malaman ni Marian na ang lalaking kanyang hinahangaan ay may madilim na sikreto na iniingatan? Paano kaya guguho? Paano mabubura ang pagmamahal at paghanga na kanyang nararamdaman? Simulan na natin dito sa Sana Lord ang kwentong sinulat ni Vincent Manrique tungkol sa haligi ng tahanan, na malalaman natin kung dapat nga bang hangaan. Ito na po ang dulang pinamagatang idol ko, si Tatay. Oh my God, Marian! This is it! Graduate na tayo! Oo nga, Dana. Imagine parang kailan lang, first year pa lang tayo. Tapos parang hindi makakagraduate ng nursing. Tapos tingnan mo ngayon, oh. Konting kembot na lang sa board exam. Magiging RN na tayo kung papalarin. Sana all matalino. Alam na alam ko na papasa ka sa board exam. Ikaw pa ba, Marian? Kaya ako, mag-aaral talaga akong mabuti. Correct. Mag-aral tayo mabuti. Ay, pero sa ngayon, mag-enjoy na muna tayo sa graduation natin. Aba, oo. Pero alam mo, kung meron sa atin ang mukhang hindi nag-enjoy, ikaw lang yon. Bakit ba? Ano bang problema mo, ha? Wala. Nagwo-worry lang kasi ako kasi malapit nang magsimula yung graduation march natin pero wala pa si tatay. Baka kasi hindi siya umabot. Gusto ko pa naman na nandito siya ngayon. Sus! Si Tito Cecilio pa ba? Superman mo siya, hindi ba? I'm sure darating siya kahit harangan pa siya ng sibat. At kahit all the way from his work from Cebu, kayang-kaya niyang makarating dito. Para sa graduation mo. Tiwala lang. Oh, tama ka. Alam ko na darating si tatay. Nangako kaya siya sa akin. Alam niya na importante sa akin ang araw na to. Alam ko na magiging mas masaya ang araw ng prinsesa ko. Kaya naman, pinilit kong makarating dito. Tay! Salamat po nakarating kayo. Hindi niyo po alam kung gaano niyo po ako napasaya. At ikaw naman anak, nagpapasaya sa amin ng nanay mo. Proud na proud kami sa'yo. Nako, ano ba naman kayong mag-ama? Baka dito pa tayo magkaiyakan yan. Sayang naman ang make-up naming mag-ina. Umayos na kayo at sinasabi na nung teacher na pumunta na sa pila at magsisimula na kayo. Kaya sige na, lumakad na kayo mag-ama. Ang sarap talaga nitong kalderetang manok ng nanay mo, Marian. Walang sinabi ang ibang restaurant dyan. Walang tatalo sa luto ng nanay mo. Ay, nako, Cecilio, ikaw talaga. Napaka-bolero mo pa rin. Ay, nako, alam mo naman na hindi bola yun, Luz. Pagdating talaga sa pagluluto, walang makakapantay sa'yo. Pati sa kagandahan at pagmamahal, tay, di ba? Number 1 talaga si nanay. Hay nako, mag-ama nga kayo. Oo, sige na. Tapusin niyo na pagkain ninyo dyan. Pupunta lang ako sa kwarto para maigayak ang ibang damit na dadali ng tatay mo sa pag-alis niya bukas. Salamat, mahal. The best ka talaga. Tay, alis ka na kaagad. Pero kauuwi niyo lang po ah. Nagpaalam lang kasi ako para sa graduation mo, anak.
Hayaan mo at sa susunod ay kayo naman ng nanay mo palilibutin ko sa Cebu para magbakasyon. Kapag wala ka nang iniisip na board exam, ayos ba yon? Ayos na ayos po, Tay. Pero alam niyo po, pag ako pumasa na sa board exam at may matinunang trabaho bilang nurse, hindi niyo na po kailangang lumayo para magtrabaho. Dito na lang po kayo ni nanay at mag-chill. Maglalambingan hanggang sa gusto niyo. Salamat, anak. Napakaswerte ko talaga at nagkaroon ako ng isang maganda, mabait, at matalinong anak na katulad mo, Marian. Alam ko na matutupad mo mga pangarap mo dahil masunurin ka sa mga magulang mo. Tay, mana lang po ako sa iyo, no? Wala naman akong ibang pagmamanahan at gagayahin kung hindi kayo lang po ni nanay. Love you, Tay. Love you din, anak. Sana wag mo nang dumating yung oras na ibang lalaki nang sinasabihan mo ng I love you, ha? Ako si tatay talaga. Ang kulit mo. Hindi po ako magbo-boyfriend kung hindi po kasing bait at kasing gwapo ng tatay ko. Ikaw talagang bata ka. Kanino ka ba nagmana ng pagiging bolera, ha? Kanina pa ba? Di sa inyo po. Dana, ano ka ba naman? Unang araw ng review natin, hindi may pinta yung mukha mo. Ano bang problema? Ano pa ba, Marian? Eh di problema sa pamilya. Si Daddy kasi, ang tanda na ayaw pa rin tumigil sa pambababae niya. Gusto na tuloy makipaghiwalay ni Mami. Diyos ko, ano ba naman yan? Away sila dito, away sila doon. Nakaka-stress na kaya. Mahirap din talagang magpalaki ng magulang, no? Ako, sinabi mo pa, oo. Kaya nga, naiingit ako sa mga magulang mo, Marian, eh. Hindi man lang sila nag-aaway. Actually, oo. Hindi ko pa nga narinig mag-away ang mga parents ko. Mahal na mahal kasi siguro nilang isa't isa. O di kaya talagang magkalayo lang sila, kaya ewan ko, hindi ko alam. Ano ka ba? Hindi ba mas lalong nag-aaway pag magkalayo? Siguro talagang good boy lang ang tatay mo. Ang swerte nyo, no? Kasi hindi lahat ng lalaki ay one-woman man. Diyan talaga ako proud sa tatay ko eh. Kahit alam mo dati pa, hindi nila naging issue ni nanay yung ibang babae. Kaya ako, magbo-boyfriend lang ako pag nakakilala na ako ng katulad ng tatay ko. Sana all. Ako din sana, Marian. Pagpasa natin ng board exam, pwede na silang pumila. Ay naku, halika na nga. Kumain na lang tayo sa cafeteria sa labas ng school, tapos mag-review na ulit tayo. Tara. Uy, Dana, bakit nagkakagulo dun? Tingnan mo, anong meron? Eh, may hinimatay niya ata eh. Ako, kawawa naman. Halika, tingnan natin. Baka makatulong tayo. Teka lang! Marian, oy! Grabe naman. Kanina pa ako nagugutom eh. Ito na, dalian mo. Okay ka lang ba talaga? Ayaw mo na bang magpadala sa ospital? Nakakahinga ka na ba ng maayos? Hindi ka na ba nahihilo? Okay na po ako. Mainit lang po kanina kaya nabawal ako sa daan. Pasensya na po ang mga ate ha. Salamat po sa pagtulong sa akin kanina. Oh, Marian. Okay na daw yung bagets na yan. Iwan na natin siya dito sa clinic ng school. Gutom na kaya ako. Ano nga ulit pangalan mo? Conrad po. Alam mo, Conrad, pakiramdaman mo kung gutom ka rin, kaya ka nangihina eh. Bakit kaya hindi ka nalang sumama sa aming kumain? Siya nga pala, ako nga pala si Marian, ito naman si Dana. Hindi ka para pagkatapos kumain, makauwi ka na. Ano po? Sasama po ako sa inyong kumain? Naku, wag na. Busog pa naman po ako. Hindi. Kailangan mo pa rin kumain. Alam kong nagugutom ka, kaya ka nahilo. Gutom na tayong lahat, di ba? Kaya kumain na muna tayo. Cecilio, ang dami mo namang gamit na kinuha. Sigurado ka na ba sa gagawin mong to, ha? Ay, si Maring Luz, anong sabi niya? Ano lang sasabihin ni Marian sa'yo pag nalaman niya to? Paring Jomar, hindi nila to malalaman. Hindi muna. Kaya sana, suportahan mo na lang ako. Pero pare, hanggang kailan mo naman to tatago? Habang tumatagal, mas nasasaktan mo pa yung mag-ina mo.
Isa pa, siguradong maiipit ako sa sitwasyon niyo lalo na't palagi kitang pinagtatakpan. Dalaga ng inaanak mo, pare. Sigurado akong maiintindihan niya rin ng lahat pagdating ng tamang panahon. Kaya sana Tay! Ano pong maintindihan ko balang araw? Ay, pasensya na po kayo sa sobrang seryoso ng usapan niyo ni Ninong Jomar. Hindi niyo na po ako napansin na nandito na ako. Marian, nakauwi ka na pala. Tay. Halika't magmano ka sa Ninong Jomar mo. Opo, Tay. Mano po. Mano din po, Ninong. Kawaan ka ng Diyos, Marian. Ito nga pala yung regalo ko sa graduation mo. Wow! Ang galante naman ng Ninong ko. May pasobre. Ako, salamat po dito, Ninong Ikaw na po talagang favorite ko ngayon. Hoy, teka muna, anak. Po? Hindi ba't akong favorite mo? Magseselos na yata ako niyan kay paring Jomar. Don't worry, Tay. Ikaw naman po talaga yung best tatay sa lahat. Ay, siya nga po pala. Kanino po yung mga maletang yan? Ang dami naman po yatang gamit. Sa Ninong Jomar mo yan. Di ba, pare? Oo. Dadaling ko lahat yan sa Cebu. Magpapatulong ako sa tatay mo dahil sabay na kaming babalik sa trabaho bukas Tama, ganun nga. Ganun po ba? Sige po, mag-ingat po kayo ni tatay sa biyahe niyo bukas, Ninong Maiwan ko na po muna kayo. Nakakatuwa naman si tatay at si Ninong Jomar. Imagine, high school pa lang magkaibigan na sila. Hanggang ngayon, sanggang dikit pa rin. Sana ganun din kami ni Dana, no? Ay, naku, sorry, Nay. Hindi ko po alam na nandyan po pala kayo sa pintuan ng kusina. Munti ko pa kayong mapakan sa paa. Nay, bakit po? Ano pong problema? Oh, umiyak po ba kayo? Hindi, anak. Huwag mo akong alalahanin. Okay lang ako. Nay, pasok na po muna ako sa review center Dadaling ko na rin po itong hinanda niyong pagkain para sa amin ni Dana. Nay, okay lang po kayo? Umiyak po ba kayo? Anak, Marian, narito ka pa pala. Akala ko'y umalis ka na kanina. Hindi ako umiiyak, anak. Bakit naman ako iiyak? Alam ko po, Nay, namimiss niyo si tatay. 5 days ago, bago siya umalis, nakita ko rin po kayong tahimik na umiiyak Siguro ay ganun na nga, anak. Hindi na ako nasanay na palaging umaalis ang tatay mo. Huwag kayo mag-alala, Nay. Pag nakapasa po ako sa board exam at nagkaroon ng maayos na trabaho, pagsisikapan ko po na kumita para sa pamilya natin. Para po hindi na kailangang umalis ni tatay at magtrabaho pa sa malayo. Para magkakasama na po tayo palagi. Oo, anak. Salamat. Napakabait mo talagang anak. Siya nga po pala, Nay. Gamit po ba ni tatay yung nilagay niyo dun sa mga kahon na yan? Ha? Bakit ang dami po niyang gamit na inaalis? Para naman pong hindi nababalik si tatay dito sa atin. Ito bang mga to? Gamit nga ito ng tatay mo. Mga pinaglitan niya. Alam mo naman yung tatay mo, mabait. Kaya gustong ipamigay sa mga nangangailangan. Kaya ayan, teka, baka malate ka na sa review mo. Umalis ka na. At pagbutihin mo, anak, Apo. Mag-iingat ka sa biyahe. Sige po, Nay. Ay, salamat po ulit dito sa pabaon yung lunch sa amin ni Dana. See you later po. Ay, okay lang kaya talaga si Nanay? Bakit parang kakaiba siya nitong mga nakaraang araw? Pati nga si tatay bago siya umalis parang naguguluhan din. May problema kaya sila? Sana mali lang ako ng hinala. Tatawagan ko nga mamaya si tatay para makumusta siya. Bakit kaya ayaw sumagot ni tatay? Nakailang tawag na ako sa kanya. Alam ko, naka-out naman na siya sa trabaho ng ganitong oras, kaya bakit ka... Hello, Tay! Salamat naman, sumagot ka na po. Kumusta po dyan? Ayos lang po ba kayo? Hello? Pasensya na, hindi masasagot ni Cecilio ang telepono niya ngayon at busy siya. Sasabihin ko na lang sa kanya mamaya na tumawag ka. Sandali lang po. Pwede ko po bang malaman kung sino kayo? Tsaka bakit niyo po hawak ang cellphone ng tatay ko?
Hello? Hello, sandali lang po. Sino po? Ay? Sino kaya yung babaeng yun? Nasaan kaya si tatay? Ay, ayoko mag-isip ng masama kaya kakalimutan ko na lang ang nangyari. Tatawagan ko na lang ulit si tatay mamaya para siya mismong tatanungin ko. Ay, si tatay tumatawag na. Hello, tay. Marian? Tay. Hello? Hello po. Nako, pasensya ka na at hindi ko nasagot ang tawag mo. Mangyari, tumaas ang presyon ko at nagpatingin pa ako sa malapit na pagamutan. Yung sumagot kanina, kasama ko sa trabaho yan. Buti na nga lang at nagmalasakit na samahan ako. Ganun po ba, tay? Kung ganun, kumusta na po ba kayo? Ayos lang po ba kayo dyan? Madalas po bang tumataas yung presyon nyo? Hindi po ba mas okay kung magbabakasyon at umuwi na lang muna kayo dito sa atin? Ay, nako anak, sayang naman ang promotion na katatanggap ko lang, hindi ba? Tsaka, huwag ka na mag-alala. Bumaba na ang blood pressure ko. Mamaya lang ay narito na rin ang ninong Jomar mo. Kaya, mapanatag ka na riyan, ha? Sige po, tay. Basta mahalaga lang po okay kayo, ha? Ayoko po na may mangyaring masama sa inyo dahil dyan. Lagi niyo po nga alagaan ang sarili niyo, lalo na malayo kayo sa amin na pamilya niyo. Oo naman, anak. Salamat sa pag-aalala sa akin. Amanda, ano ba naman ang pumasok sa kukote mo't sinagot mo ang tawag ni Marian? Baka maghinala yun sa'yo. Maghinala? Ano naman kung maghinala yung anak mo? 22 anyos na yon. Nasa edad na siya para malaman niya ang katotohanan. Malaman ang katotohanan? Aba, gusto mo malaman ng anak ko na may iba akong pamilya dito sa Cebu? Ganyan na ba kakitid ang isip mo ngayon? Cecilio, hindi makitid ang isip ang tawag doon. Kundi desperada. Desperada na ako mawala sa anino ng pagiging kerida mo. Sabi mo makikipaghiwalay ka ng tuluyan kay Luz. Basta matapos ang anak mo sa pag-aaral, hindi ba? Pinangako mo yan at yan ang pinangahawakan namin ng anak natin. Oo, alam kong sinabi ko yon. Pero ayokong biglain si Marian. Ayokong masaktan siya at... At ano? Ayaw mong masira ang tingin niya sa'yo? Ayaw mo na tawagin kanyang sinungaling at manloloko dahil sobrang taas ng tingin niya sa'yo? Ganun ba? Akala yata niya santo ang tatay niya na walang alam kung di magpakapagod at magbanat ng buto para sa kanila ng ina niya. Ang di niya alam... Tama na! Tama na, Amanda! Bakit ba ganyan ka? Hindi pa ba sabat sa'yo na iniwan ko na ang pamilya ko sa Maynila para makasama kayo? Ay tama lang naman, hindi ba? Matagal na rin kami naghihintay ng anak mo na maging malaya sa mata at pangungutya ng mga tao. Sawa na kami na itatago mo lang. Maintindihan mo naman sana ang damdamin namin kung bakit ako nagkakaganito. Sige na. Tama na ang usapang to. Pasensya ka na, Amanda. Hindi ako dapat nagalit sa'yo kaagad. Pasensya ka na rin. Alam mo namang ayoko rin na magka-problema ka sa anak mo. Pasensya na. Ayos na yan. Halika, kumain na tayo para mas maaga tayong makapagpahinga. Grabe talaga, Marian. Napakabaliw na talaga ng daddy. Imagine, talagang iniwan niya kaming totoong pamilya niya. At pinili niya yung kabit niya. Alam mo, pinakamasakit. May anak pa siyang maliit. At hindi ako yung bunso. Oh my God, talaga. Hello? Marian, nakikinig ka ba sa akin? Come on! Naglalabas ako dito ng sama ng loob sa'yo. Grabe ka naman. Hindi ako makapag-concentrate sa pagre-review dahil sa pagkasira ng pamilya ko. Oo. Naririnig nga kita. Sinabi mo na sa akin lahat yan kagabi. Nakapag-comment na rin ako. At nangako ka, Dana, na pag nandito tayo sa school, puro review muna iisipin natin, di ba? Ay, sorry naman. Nakaka-stress kasi si Daddy. Alam mo, nakawaw kay Mommy. Anyway, kumain na nga tayo. Ikaw, Marian, may problema ka ba? Napapansin ko lang na wala ka sa mood ngayong araw.
Hindi, okay lang ako, Dana. Pwede ba akong magtanong? Sure, ano ba yun? Tungkol saan? Okay lang kaya na tanungin ko ang opinion ni Dana tungkol sa babaeng sumagot sa cellphone ni tatay? Kaya lang baka malaman niya na pinaghihinalaan ko na may babae ang tatay ko at... Hoy! Ay! Marian, ano na? Ano na yung itatanong mo? Sabi mo. Tingin mo masarap kaya yung pancake sa bagong open Ha? na restaurant sa kabilang street? Pancake? Oo, pancake. Eh, bakit mo na itanong? Don't tell me, bibigay mo na naman yon kay Conrad, ha? Naku, Marian, sinasabi ko sa'yo, 16 anyos lang yon, hoy! Kung magkakajowa ka na mas bata sa'yo, ganyan ang kalalabasan mo. Ikaw pa yung magastos, hello? Ang uwi mo talaga. Bakit napunta sa ganung usapan? Oo nga, at ibibigay ko sana yung pancake kay Conrad. Pero hindi ko naman jojowain yun, no? Bata-bata pa kaya nun. Para ko na nga nung nakababatang kapatid yun, eh. So, bakit kailangan mo pang magbigay lagi ng pagkain sa kanya? Baka naman ma-fall sa'yo yung bata na yun. Yari ka. At saka, bakit ba may communication pa rin kayo pagkatapos natin siyang tulungan nung nahimatay siya sa school, ha? Eh, bakit tanong ka ng tanong? Eh, mabait Masama naman yung ba? bata, di ba? Mabait yung bata. Kaya wag nang marumi yung pag-iisip mo dyan. Ha? Libre ko siya ng pagkain bilang pasasalamat dun sa pagtulong niya sa akin sa pagbubuhat ng mga pinamili ko kahapon. Yun lang yun. Okay, fine. Wala na akong sinabi. Tumulong pa pala sa pagbubuhat ng mga pinamili. Ano sabi mo yan? Wala! Tama kaya to? Ito kaya yung apartment ni Conrad? Hindi ko na sinabi kay Dana na nangako ko na mag-tutor kay Conrad ngayon dahil baka asarin na naman ako, eh. Ate Marian! Salamat, dumating ka nga. Ay. Tara, pasok ka. Huwag kang mag-alala, mga classmate ko lang yung mga kasama ko dito. Hindi pa sila tapos sa summer class na lang yung araw. Sabi ko naman sa'yo, tutulungan kita mag-aral, di ba, pag bakante ako. At ngayon yung araw na yon. Sorry short notice. Eh, wala ka bang gagawin ngayon? Baka naistorbo kita, Hindi, okay lang po. Wala naman ate. Na-cancel yung practice namin ng basketball eh. Isa pa, ikaw nga to nagpe-prepare sa board exam eh. Baka ako yung nakaka-istorbo sa'yo. Aba, ayos lang yun. Nag-aaral pa naman ako sa bahay bago matulog. Siya nga pala. Ito, pancake para sa'yo. Para may snack ka mamaya. Di ba, favorite mo yan? Basta wag mo lang lalong mamimiss ang pancake na luto ng mommy mo. Naku, nag-abala ka pa ate. Salamat po dito sa pasalubong ah. Tara, dito po tayo sa kwarto para mas tahimik tsaka malamig. Conrad, taga-saan ka nga kamo? Sa Palawan po ate. 1 taon pa lang ako dito sa Maynila. Nabigyan kasi ako ng scholarship sa basketball kaya napilit ko yung magulang ko na dito mag-aral. Teka lang ate kukunin ko lang yung libro sa kwarto ng kaklase ko. Wait lang Okay, sige. Pasensya na ate Marian, hindi ko masabi sa'yo kung tagasan talaga ako. Hindi pa ngayon. Siguro, darating din ang tamang panahon. May tumatawag kay Conrad? Teka, Daddy Cecilio ang pangalan na nakaregister sa screen ng cellphone. Cecilio? Well, sa dami ba naman ng pangalan sa mundo, magkapareho pang pangalan ng tatay namin ni Conrad? Ate Marian, salamat po talaga dito sa binigay niyong pagkain Napakabait mo talaga. Nakaba, okay lang yun. Para na rin naman kitang kapatid eh. Wala kasi akong kapatid na lalaki. Eh, okay lang ba? Ikaw na lang. I mean, may mga kapatid sana ako kaso hindi natutuloy eh. Hindi po natutuloy? Paano hindi po natutuloy? Ibig ko sabihin, laging nakukunan yung nanay ko. Ako lang yung nabuo. Actually, 4 nga sana kami. Kaya lang, yun nga, maaga silang naging anghel. Eh, ikaw ba, Conrad? Ilan ba kayong magkakapatid? 2 po ate. Yun nga lang, hindi ko alam kung matatanggap niya ako pag nalaman niya. Okay. So, may half-sibling ka. Uso naman yun ngayon eh. Tsaka, bakit hindi ka niya matatanggap? Bait-bait mo nga eh. Tsaka, alam mo ba kung ano talaga yung dapat gawin sa kapatid sa labas? Ano po ate?
Eh di pinapapasok sa loob. Siyempre, nasa labas eh. Hindi, sorry. Sorry, ang corny. Nakakatawa nga po eh. Pero tama po yun. Kailangan talagang papasukin. Nakiayon pa nga. Ay, ako, ikaw talaga. Halika na nga, puntahan na natin si Dana para makapunta tayo dun sa bookstore. Sige po, magandang idea yan. Marian, ano bang regalo ang hinahanap natin para sa tatay mo? Kanina pa tayo ikot ng ikot dito sa mall eh. Hindi nga ako makapamili kung anong ireregalo ko sa birthday ni tatay. Tingin mo okay yung bag kanina? Maganda naman yun at useful. Kaso, bag na naman? Hindi ba bag na rin yung ibinigay mo sa kanya last year? Pero syempre, ikaw ang bahala kung ano ang nasa puso mo, sundin mo. Sa bagay, naisip ko rin kasi na, syempre, magagamit niya yun. So, final na. Mag-isip ka na bago tayo abutin ng mahal na araw dito. Mabuti pa nga yung escort mo. Tingnan mo at may nabili na ata eh. Oo nga, baka ipapasalubong niya rin sa mami niya. Pati mga bibili niya, alam mo na rin talaga. Ha, Marian? Sa 3 months na pagkakilala ninyo ni Conrad, sa totoo lang, medyo magkawig na nga kayo. Lagi kasi kayo magkasama eh. Kung yan yung basihan mo, baka dapat magkamukha na tayo dahil hindi na tayo halos naghihiwalay. Sa bagay, may tama ka dyan. Ay, hoy! Conrad! Ano ba yung binili mo, ha? Ha? Ito po ba, Ate Dana? Regalo ko po ito para sa tatay ko. Malapit na po kasi yung birthday niya eh. Wow! Talaga? Birthday din ng tatay mo, Conrad. Malapit na rin kasi birthday ni tatay eh. What a coincidence. Marian at Conrad. Hindi ba magkapangalan ng mga tatay ninyo? Ngayon naman, magka-birthday pa. Hindi ka. Baka naman, iisa lang ang tatay ninyong dalawa. Lana, ano ba yung sinasabi mo? Siyempre hindi, no? Alam mo namang magkaibang surname namin ni Conrad. Isa pa, imposible talaga yun, no? Tumigil ka na dyan. Hello, Tay? Kumusta po? Busy po kayo? Naistorbo ba kita? Hello Marian, anak. Napatawag ka? May problema ba? Okay lang naman ako, hindi ako busy. Pag ang anak ko magandang tatawag, lagi ako may oras, syempre. Ayun no, ganun sana. Kaya kita namimiss dito, Tay. Wala pong nambubola sa akin eh. Naku anak, hindi naman ako nambobola. Ikaw ba naman ay bobolahin ko pa? Isa pa, manang-mana ka sa akin. Kaya nga maganda ka, hindi ba? Si tatay talaga, oh. Kaya palagi kitang namimiss. Hayaan niyo po, Tay. Pag uwi mo dito sa birthday mo, yayakapin kita ng sobrang higpit. Gusto ko yan, anak. Yun nga lang, baka hindi ako makauwi ngayong birthday ko eh. Po? Bakit naman, Tay? Taon-taon ka naman pong umuwi, ah. May problema po ba? Ano kasi, Marian, nagpapacheck up kasi ako ngayon. Tumaas ang presyon ko at pati na rin yung ibang test na ginawa sa akin. Magpapagaling muna ako. Pag okay na akong magbiyahe, uuwi ako kaagad para makasama ko kayo dyan. Ganun po ba? Eh, bakit hindi nyo agad sinabi na may dinaramdam pala kayo ngayon? Bakit hindi po nababanggit sa akin ni nanay? Ayaw ka na namin mag-alala pa. Alam namin na focused ka ngayon sa pagre-review para sa board exam. Kaya, huwag mo akong alalahanin. Ayos lang ako, anak. Basta, Tay, huwag niyong pababayaan ang sarili niyo dyan, ha? Mag-iingat po kayo lagi. Mahal na mahal ka namin ni nanay. Siyempre naman, anak. Mag-iingat din kayo palagi, ha? Mahal na mahal din kita. Parang Jomar, kanina pa tunog ng tunog yung cellphone mo. Bakit hindi mo sagutin? Yung anak mong si Marian, tumatawag. Talagang hindi nakakalimot mga musta ang inaanak kong yun eh, no? Laging nakakaalala at mapagmahal. Isang bagay na hindi niya yata namana sa'yo, parang Cecilio eh. Ay, naku, sira ka talaga.
Bakit hindi mo sagutin ang tawag niya? Baka maghinala pa siya. Tatawagan ko na lang siya mamayang gabi. Ang totoo, napapagod na ako magsinungaling sa inaanak ko. Nagigilty ako sa pagsasabing okay lang ang lahat kahit ang totoo. Alam na alam ko kung gaano nakasira ang pamilya ninyo. Ang masayang pamilya na palaging pinahahalagahan ni Marian. Pasensya ka na pare ha. Pati ikaw tuloy, naiipit sa sitwasyon ko. Ay, ang totoo paring Cecilio, parang nagsisisi na nga ako na inaya kitang magtrabaho rito eh. Hindi na sana kayo nagkakilala ni Amanda. Pare, hindi mo kailangan pagsisihan ng parte na yon. Dahil naging masaya ako. Naging mas masaya ang buhay ko. May masaya bang problemado, pare? Dalawa pamilya mo. Ay, naalala mo nung mga panahong nagkaayos kami ng asawa ko dahil sa tulong ninyo ng legal wife mong si Luz? Natulungan niyo kaming magkaayos. Tapos, ako naman tinulungan kitang masira ang pagsasama niyo. Wala kang kasalanan sa mga nangyari, pare. Ang pagsasama namin ni Luz, matagal nang sira yun. Nakakapit na lang kami sa isa't isa dahil sa anak naming si Marian. Alam ko na masasaktan siya sa katotohanan at maisip ko lang na magagalit siya sa akin. Para bang hindi ko na kayang ipagtapat kung ano yung totoo. Ay, alam mo pare, bakit kaya hindi ka nalang bumalik sa pamilya mo? Hindi pa naman huli ang lahat eh. Pare, ano ba yung sinasabi mo? Nandito na ako sa pamilya ko at huli na ang lahat para magmalinis pa ako. Naghiwalay na kami ni Luz at matagal na kami nagsasama ni Amanda. May anak na rin kami. Kung ganun, paring Cecilio, huwag ka maging duwag. Ayusin mo to. Si Conrad, tumatawag. Sandali at sasagutin ko lang ha. Hello Conrad, anak, kumusta? May problema ba? Anong sabi mo? Bakit malalaman ni Marian ang totoo? Sinabi kong huwag kang lalapit sa kanya. Kaya ako pumayag na diyan ka mag-aral dahil nangako kang hindi mo siya lalapitan, di ba? Pare! Pare, anong nangyari? Nahihirapan ako. Bawal ka na ba? Naku. Taga pare, dadali na kita sa ospital. Kapit ka lang. Sa'yo. Pumunta ka lang ng CR sandali. Pagbalik mo dito, namumutla ka na. Masakit ba tiyan mo? Anong gagawin ko? Sasabihin ko ba kay Ate Marian na natatakot ako sa nangyari? Narinig kong sumisigaw sa kabilang linya si Tita Joma. Ano kaya nangyari kay Daddy? Kinakabahan ako. Uy, Conrad. Okay ka lang? Paano ka ba? Teka, don't tell me, sineseryoso mo yung sinabi ni Dana kanina ha? Huwag mo siyang intindihin. Joke lang nga yung pinag-iinalaan niyang iisa yung tatay natin. Tsaka huwag ka mag-alala, hindi na rin ako magtatanong ha? Alam ko naman na malabong mangyari yun, di ba? Ate Marian, may sasabihin ako sa'yo. Sana makinig ka. Ano ba yun? Bakit sobrang seryoso mo naman yata? Kasi, tumatawag si Mami, sandali lang ha. Hello Mami, bakit? Conrad, anak. Umuwi ka na rito sa atin. Ang daddy mo, inatake siya kanina sa opisina nila. Diyos ko, wala na siya. Iniwanan niya tayo. Ano po? Mami? Conrad? Anong nangyayari? Putlang-putla ka. Tapos bigla ka nalang naupo dito sa sayag na parang naubos ka na kandila. Ano ba talagang problema, ha? Ano? Uy! Tumatawag na naman si Ate Marian. Alam kong nagtataka siya sa biglaan kong pag-alis kanina. Hindi ako nakapagpaalam ng maayos. Ay, hindi ko man lang nasabi na magkapatid kami. Hindi rin naman kasi talaga niya maiisip yun dahil Marquez ang apelyido na gamit ko. Apelyido ni Mami. Sabagay, sino ba naman ako para ipakilala ang sarili ko? Hindi nga ako mapakilala sa kanya ni Daddy. Tsaka, hindi ko rin naman alam kung gustong makilala ni Ate Marian ang naging bunga ng pagkasira ng pamilya nila.
Daddy, ba't mo naman kasi kami iniwan? Paano pa maaayos ang pamilya natin ito kung wala ka na? Paano na kami ngayon? Sorry talaga, Ate Marian. Gusto lang talaga kitang makita pero sana hindi ko na lang ginawa. Kung naging masunurin lang ako kay Daddy, sana buhay pa siya hanggang ngayon. Conrad, wala na ang daddy mo. Iniwan na niya tayo. Halika, anak. Puntahan mo naman siya sa kabaong niya. Para alam din niya na nakauwi ka na rito sa atin. Miss na miss ka na ng daddy mo. Mami, hindi ko po kayang makita si Daddy. Kasalanan ko po kung bakit wala na siya ngayon eh. Sinuway ko po siya, Mami. Sinuway ko po siya. Anak, ano ba yung sinasabi mo? Huwag mong sisihin ang sarili mo. Alam mo na may sakit din ang daddy mo, kaya may mga maintenance siyang gamot. Sabi po ni Daddy dati, pinapayagan niya akong mag-aral sa Maynila pero sa kondisyon na hindi ako lalapit o magpapakilala kay Ate Marian. Pero binigo ko po siya. Nakipagkita po ako kay Ate Marian. At alam ko na nararamdaman din niya yung lukso ng dugo na nararamdaman ko. Anak, walang masama sa ginawa mo. Sooner or later malalaman din naman nila na nag-i-exist ka sa mundo. Pero ayaw nga po ni Daddy. Hindi pa po siya handa na sabihin ang tungkol sa atin. Ayoko rin naman po na magalit sa akin si Ate Marian. Bakit naman siya magagalit sa'yo, anak? Wala ka namang kasalanan. Pero Mami, dahil po sa akin nasira yung pamilya nila. Dahil po sa atin, Mami. Gusto ko lang naman po kasi... Gusto ko lang... Conrad. Mami. Conrad. Conrad, anong nangyayari, anak? Anak. Mami. Conrad! Diyos ko! Tulang! Nawala ng malay ang anak ko! Tulungan niyo kami! Tulang! My God, Marian! Okay ka lang ba? Huwag mo nang hawakan yung basag na baso na yan. Baka masugatan ka lang. Ipapaligpit na lang natin yan. Don't worry, okay lang ako. Baka kulang lang ako sa tulog. Ay, sana dahil sa pag-aaral at hindi dahil sa stress sa iba't ibang bagay. Aba, Marian, huwag kang tumulad sa akin na hanggang ngayon, problematic pa rin sa mga magulang. Oo, Dana, tama ka. Baka mas malala pa sa iniisip mong iniisip ko ngayon. Bakit? Hindi mo pa rin ba matawagan ng tatay mo? Uy, grabe na nga yung pag-aalala ko sa kanya eh. Nag-birthday siya pero hindi ko siya makontak man lang. Pati si Ninong Jomar na kasama niya sa trabaho hindi rin sumasagot. At ang malala pa, ayos lang sa nanay ko. Parang wala siyang pakialam. Ewan ko kung ano nangyayari, nakakaloka. Grabe. Di ba yung si Conrad, bigla ring nawala na parang bula? Ano na kaya nangyari sa Earth, no? Oo nga eh. Nung puntahan ko siya sa apartment niya, sabi ng classmate niya umalis na raw. Na hindi nga sumasagot sa tawag o kaya sa chat. Kaalala na rin ako sa batang yun. Nakaka-worry nga talaga, lalo na at alam natin na bigla na lang siyang nawawala ng malay. Anemic siya, di ba? Oo, isa pa yun. Ay, naku. Oo, anong plano mo ngayon, ha? Ngayon, bala ko na kausapin si nanay. Siguro, dapat na namin puntahan si tatay sa Cebu. Lalo na't nasabi sa akin ni tatay dati na may sakit siya at nagpapagaling pa kaya hindi nakakauwi. Nay, pwede ko po ba kayo makausap sa... Nay, ano po yan? Bakit po kayo umiinom ng alak? Nandyan ka na pala, anak. Nay, bakit niyo po ba kailangan ng alak na to? Kung may problema po kayo, pag-usapan natin. Ano po bang problema? Ang problema ko, yung tatay mo.
Yung tatay mong irresponsable. Nay, huwag niyo pong sabihin yan porket hindi tayo kinokontak ni tatay sa ngayon. Alam niyo po ang dapat natin gawin? Puntahan natin siya sa Cebu. Baka po kasi may sakit siya at kailangan niya tayo doon. Hindi tayo kailangan ng tatay mo roon. May mag-aalagang iba sa kanya doon. Kaya hindi niya na kailangang umuwi rito. Ha? Ano pong sinasabi niyo, Nay? Ano pong ibig sabihin nun? Hindi na babalik dito ang tatay mo. Kinuha na niya ang lahat ng gamit niya, Marian. Ano po? Mas mahal niya ang anak at kirida niya sa Cebu kaysa sa atin. Ano? At mas pinili niya na iwan tayong legal na pamilya niya. Nay, ano po bang sinasabi niyo? Hindi po kayang gawin sa atin yun ni tatay. Nay! Akala ko rin hindi niya magagawa, Marian. Pero nagawa ng tatay mo. Kaya hindi mo na siya makontak. Dahil sa ayaw na niya tayo. Ayaw niya na sa atin. Matagal na tayong niloloko ng tatay mo, Marian. Pero nung 1 taon ko lang siya nahuli at umamin siya sa akin. Umamin siya. Nay, kung ganun po, bakit hindi niyo po siya pinaglaban, Nay? Bakit pinayagan niyong iwan niya tayo? Nay, bakit ganun? Dahil mahal na mahal ko ang itay mo, Marian. Mahal na mahal ko ang tatay mo. At ayoko na siyang malungkot pa. Sana nakita mo ang kaligayahan sa mukha niya noong pinalaya ko siya. Nakakadurog ng puso, anak. Nay, bakit hindi niyo po sinabi sa akin? Sana man lang sinabihan niyo ako, Nay. Nag-aaral kang mabuti. Nakikita namin ng tatay mo pagsisikap mo. Kaya itinago namin sa'yo. At isa pa, alam ko kung gaano mo hinahangaan ng iyong ama at iniidolo. Hindi. Hindi po totoo yan, Nay. Kailangan makausap ko si tatay. Pag narinig ko lahat ng yan galing sa kanya, saka pa lang po ako maniniwala. Marian! Anak, bumalik ka rito! Saan ka pupunta? Nabalitaan ko na nandito sa Maynila si Ninong Jomar. Pero nung puntahan ko siya sa kanila, umalis naman daw. Susubukan ko na lang siyang tawagan mamaya. Mukhang may bisita si nanay ah. Parang may naririnig akong tao sa loob. Oh, Diyos ko, bakit nangyari ito? Cecilio, bakit naman ang bilis? Bakit naman tuluyan mo na kaming iniiwan? Nay, bakit po kayo umiiyak? Tawa ko. Ninong Jomar, nandito po pala kayo. Ano po bang pinag-uusapan niyo? Marian, anak. Diyos ko, anak, ang tatay mo. Bakit po ba, Nay? Ano po ba nangyari kay tatay? Ninong Jomar, ano pong ibig sabihin nito? Marian, makinig ka. Huwag ka sanang mabibigla. Si parang Cecilio kasi, ang tatay mo, wala na siya. Wala na? Bakit po? Paano po nangyari? Diyos ko naman, Tay. Tay! Andito na tayo sa Cebu. Ano bang plano niyong gawin na mag-ina? Ano pa nga ba, paring Jomar? Kailangang makita namin ang labi ng asawa ko. At kailangang maiuwi namin siya doon sa Maynila. At doon ko siya ipalilibing.
kasama ng mga magulang niya. Pero, Maring Luz, ibinili ni paring Cecilio na dito siya ilibing kung saan naroon... Ang kabit niya at ang bastardo niya. Wala akong pakialam sa gusto niya o sa anumang iisipin ng iba. Ngayon wala na siya. Hindi na ako magpapaubaya pa. Alam mo kung bakit ako pumayag na makapaghiwalay? Yun ay dahil gusto kong maging masaya si Cecilio. Nay. Kahit halos mamatay ako sa lungkot. Nay, ayoko makipag-away ka sa burol ni tatay. Please. Tama si Marian. Makipag-usap ka ng maayos. Siguradong hindi matatahimik ang kaluluwa ni paring Cecilio kung alam niyang magkakagulo. Talagang hindi siya matatahimik. Lalo na at malalaman na ni Marian na halos 16 na taon na niya kaming niloloko. Ninong Jom. Ninong, sabihin niyo nga po sa akin. Mali po si nanay, di ba? Hindi kami magagawang lokohin ng tatay ko ng ganong kahabang panahon. Mahal na mahal niya po kami. Mahal niya kayo, Marian. Pero, tama ang nanay mo. Ayoko na magsinungaling pa sa'yo. Inaanak kita at alam ko na nagkasala rin ako sa pagkonsinti ko sa ama mo. Patawarin niyo sana ako. Diyos ko, 16 years? May anak pa siyang iba. Maring Luz, Marian. Ito na yung bahay. Sana ipangako nyo na hindi ko yung mag-iiskandalo. Subukan nating daanin sa maayos na pag-uusap ang lahat. Halika, punta na tayo. Marian, anak. Hindi ko ata kayang tignan ng tatay mo sa ganitong kalagayan. Nay. Nay. Nay, tibayan lang natin ang loob natin. Tandaan po natin na hindi lang tayo dito basta dumalaw kay tatay, ha? Layunin natin na maiuwi siya sa atin. Diyos ko. Nandito na ako, tay. Makikita na ulit kita. Pero hindi ko inaasahan na sa ganitong lugar at pagkakataon. Tay. Tay. Ate Marian. Conrad, ano ginagawa mo rito? Bakit nandito ka sa Cebu? Di ba sabi mo, taga Palawan ka? Sorry, Ate Marian. Nagsinungaling po ako. Ang totoo po. Teka, huwag mo sabihin ikaw yung... May dumating daw na bisita, Conrad. Sino yung mga... Marian? At kasama mo si... ang babaeng yan? Oo. Kasama nga ako. At hindi ako basta kung sinong babaeng yan. Ako ang legal wife ng lalaking nakipagbahay-bahayan sa'yo. Ikaw pala si Amanda. Jomar, anong ibig sabihin nito? Ang akala ko ba... Amanda, pasensya na. Pamilya rin sila ni Cecilio. Kailangan nilang malaman ang pangyayaring to. Bakit ka pa pumunta dito sa Cebu, ha, Luz? Hindi ba't maayos ang paghihiwalay niyo ni Cecilio? Sinabi niya sa akin yon at ibinigay mo na ang lahat ng mga gamit niya. Bakit ako nandito? Tinatanong pa ba yan, ha, Amanda? Natural, nandito ako dahil ako ang asawa. Nakakalimutan mo na ba yon, ha? Pero matagal na siyang walang pagmamahal sa'yo, Luz. Matagal nang tinapos ni Cecilio ang pagiging mag-asawa ninyo. Alam na alam mo yan. Kahit na hindi ako papayag na dito siya ilibing sa Cebu. Hindi ako papayag na hanggang sa kamatayan ay aagawin niyo pa siya sa amin. Ano pa ba ang gusto mo, Amanda?
Nasa iyo na siya noong buhay pa siya. Eto pa ba namang huling sandali? Ipagkakait mo ba sa totoong pamilya niya? Pero pamilya rin kami ni Cecilio! Baligtarin mo man ang mundo. Pamilya niya kami, kaya sige na, umalis na kayo rito! Hindi ako aalis dito. Nang kami lang ng anak ko. Alam mo kung anong sinasabi ko, Amanda! Tama na! Ano ba naman kayong dalawa? Dito pa kayo nag-away sa harap ng kabaong ni Cecilio. Tumadami na yung mga taong nag-uusosyo. Igalang niyo naman yung kaibigan ko. Alam ko nagulo to. Pero pag-usapan naman natin to ng mahinahon. Ate Marian, upo ka muna. Alam kong napagod kayo sa biyahe. Tama na yung bait-baitan mo, Conrad. Huwag mo na rin i-expect na magiging mabait pa ako sa'yo pagkatapos mo kong lokohin. Ate Marian, hindi naman kita niloko eh. Gusto talaga kitang makilala. Magpapaliwanag naman talaga ako sa'yo eh. Kaso, natakot lang ako na baka hindi mo ako tanggapin. Bakit? Sinubukan mo ba? Diba hindi? Ang dami-dami mong chance, Conrad, pero hindi mo ginawa. Pinagmukha mo lang akong tangat katawa-tawa. Alam mo na malungkot ako sa paglayo ni tatay sa amin. Sinabi ko pa sa'yo, di ba? Tapos ganito. Siguro pinagtatawanan mo ko. Ate Marian, hindi totoo yan. Sinubukan ko magpaliwanag kaso nagkasakit ako at na-hospital. Kaka-discharge ko nga lang eh, kaya medyo natagalan ang libing ni Daddy. Wala kasi nag-asikaso at busy si Mami sa akin. Tatahilan ka pa? Ate Marian, pasensya ka na talaga. Hindi ko naman sinasadya eh. Pati yung nangyari kay Daddy, wala sa plano yun. Gusto nga namin ni Daddy na magkakilala tayo at maging isang pamilya. Isang pamilya talaga, Conrad? Aaminin ko, nainip ako. Nainip ako mangyari yun, kaya nagmadali ako. At nung nagkaroon ng pagkakataon na mag-aral ako sa Maynila, nagpumilit ako. Kaya, sorry ate. Kasi... Conrad! Uy, ano nangyayari sa'yo? Please! Please, ano ba nangyayari sa'yo? Uy, tumingin ka sa akin! Tingnan mo ako, huminga ka! Huminga ka, please! Diyos ko, ano ba nangyayari, Conrad? Tulungan niyo kami! Nawalan siya ng malay, tulungan niyo po kami! Ninong Jomar, ano na pong balita kay Conrad? Maayos na po ba siya? Ligtas na si Conrad, Marian. Nakatulong yung first aid na binigay mo kanina. Mukhang magiging isang mabuting nurse ka. Salamat naman po sa Diyos. Takot talaga ako kanina sa pwedeng mangyari sa kanya. Mabuti naman at okay ng batang yon. Mabuti yon para pwede nang makausap ng matino yung Amanda na yon. Nay, doble-doble na yung pinagdadaanan nila ngayon. Pwede ba nating ipagpaliban yung pakikipag-usap sa kanila? Alin ang ipagpapaliban? Ang pagkuha natin sa tatay mo? Hindi yung pwedeng i-delay. Ipapakita ko sa babaeng yon na tayo ang legal na pamilya. Wala siyang mapapala na kahit na ano. Teka nga muna, Marian. Huwag mong sabihing pumapayag ka nang dito ilibing ang tatay mo. Dito sa lugar na malayo sa atin. Nay, siyempre po, ayoko po talaga. Gusto ko lagi kong makikita si tatay kahit na yung puntod niya na lang. Kaya nga, anak. Yan ang sinasabi ko at gagawin ko ang lahat para daanin sa legal na proseso ang bagay nito. Kaya hindi pwedeng hindi pumayag ang kabit ng tatay mo. Hindi tayo matatalo, anak. Papanig sa atin ang batas. Papanig sa atin! Okay. Sige po, attorney. Sabihin niyo lang kung ano ang mga kailangan kong gawin o mga dokumentong kailangan kong ihanda. Ang mahalaga ay maiuwi namin sa Maynila ang bangkay ng asawa ko. Okay.
Okay, marami pong salamat. Nagluluksa pa tayo, oo. Pero hindi ako mapapakali hanggat hindi natin naiuwi sa Maynila ang tatay mo. Hindi ako papayag na ang pamilya pa rin niyang yun ang piliin niya hanggang sa huli, anak. Nay, sigurado po ko malungkot din si tatay kung saan man siya nandun ngayon dahil sa lahat mga nangyayari. Anong gusto mo, anak? Manahimik ako. Manahimik ako ulit at magbingi-bingihan. Hindi ko nagagawin yon. Kung naging mas matapang lang sana ako, sana noon pa pinaglaban ko na ang tatay mo. Sana hindi ako natakot magabol. Sana sinabi ko sa tatay mo na hindi ko kaya mawala siya. Nay, alam po ni tatay kung gaano mo siya kamahal. Oo, anak. At patutunayan ko yan sa kanya. Hindi ako papayag na pati ang bangkay niya ay aalisan pa tayo ng karapatan. Hindi ang kirida niya ang magdidesisyon. Tayo, anak. Tayo. Dahil tayo ang legal na pamilya ng tatay mo. Si Ninong Jomar po yata yan, Nay. Sandali lang po, bubuksan ko po yung pinto. Ninong Jomar, pasok po kayo. Paring Jomar, kumusta? Anong balita? Sisipot ba si Amanda sa pag-uusap namin? Hindi na, Kumaring Luz. Nagkausap na kami at sinabi niya na hindi na raw kailangang daanin pa sa legal na proseso ang lahat. Ayaw na rin niyang maantalang pagpapalibing kay paring Cecilio. At nais na rin niyang matahimik tayong lahat. Kaya pumapayag na siyang iuwi na lang ang labi sa Maynila. Salamat naman kung gano'n. Narinig mo, Marian? Opo. May uuwi na natin ang tatay mo, anak. Salamat naman sa Diyos. Uuwi na tayo. May uwi na natin si tatay. Grabe, Marian. Nakakawindang talaga ang mga nangyari sa'yo nitong nakaraang mga buwan. Kaya alam mo, deserve talaga natin ang kumain dito sa Samgyupsal. Deserve na deserve. Sinabi mo pa, nakakapraning talaga. Pero, kalungkot din. Halos hindi nga ako nakakapag-review ng maayos eh. Board exam pa naman next month. Ako, ikaw pa ba? Kaya-kaya mo yan, no? Ay, teka. Kumusta na nga pala si Conrad? Imagine, feeling big sister ka sa kanya, ha? Totoo naman pala. Oo. Tsaka totoo din talaga na nararamdaman ng lukso ng dugo, no? Sana okay lang siya ngayon. Wala na kasi akong balita sa kanila ng nanay niya. Bakit? Hindi na ba gumagana yung number niya dati? Hindi na nga eh. Pero sana talaga okay siya. I mean, sila kasi hindi lang naman kami ni nanay ang nawala ng padre di pamilya, di ba? Sina rin. Ay nako, pasasaan ba at magiging okay din ang lahat? Tingnan mo nga, oh. Hindi lang kayo ang nawala ng padre di pamilya. Kami rin naman, ah. Ang kaibahan lang si Daddy, sumakabilang bahay. Sumama na sa other woman niya. Sira ka talaga, Dana. Halika na nga, kumain na tayo. Sige. Magluto na tayo. Gutom na ako eh. Pakiabot nga yung lettuce, please. Konti na lang, makakatapos na ako ng review para ngayong araw. Nangawit na yata ako sa matagal na pagkakaupo. Hindi! Ayoko! Hindi mo siya makikita, kaya umalis ka na! Teka, sino kayang kausap ni nanay? Sabi nung umalis ka na eh! Umalis ka na, sabi! Please, kailangan kong makausap si Marian para sa kapatid niya ito. Amanda,
Ang kapal talaga ng mukha mong pumunta pa rito sa amin. Isa lang ang anak ko, kaya wala siyang kapatid. Nay, sino pong kausap niyo? Wala, anak. Bumalik ka na sa taas, mag-aaral ka na lang ulit. Tita Amanda, ano pong ginagawa niyo rito? Marian, salamat sa Diyos at nagpakita ka sa akin. Si Conrad, nasa panganib ang buhay niya. Pakiusap, tulungan mo siya. Kapatid mo pa rin siya. Amanda, huwag mong idamay ang anak ko sa bastardo mong anak! Marian, nakikiusap ako sa'yo. Alang-alang na rin ito sa tatay mo. Pakinggan niyo naman ako. Ang kapal talaga ng mukha mong babae ka! Lumayas ka! Umalis ka na rito! Dahil lang po, Nay. Hayaan po natin siya magsalita. Ano po ba nangyari kay Conrad? Nasaan po ba siya? Ano pong matutulong ko sa kanya? Sabi ng doktor, may sickle cell anemia raw si Conrad. Isang sakit na namamana rin at may problema sa kanyang hemoglobin, Marian. At iyon ang dahilan kung bakit lagi siyang namumutla, nahihilo at hinihimatay. Malapit ka na maging nurse, hindi ba? Alam mo ang sakit na ito. Marian, anak, huwag kang makinig sa kanya. Kahit alam mo ang sakit na yon. Anak, may board exam ka. Yun ang unahin mo. Parang awa mo na, Marian. Ginawa na namin ang mga pwedeng gawin para kay Conrad. At kailangan niya ng makakamatch para sa bone marrow transplant. Ikaw na lang ang pag-asa ko. Baka sakaling match kayo. Tulungan mo naman si Conrad, pakiusap. Kapatid ko po si Conrad at gagawin ko po lahat para sa kanya. Diyos ko, salamat, Marian. Salamat at napakabuti mo. Nariyan ang bisita mo, Conrad. Tingnan mo kung sinong narito sa ospital para dalawin ka. Halika, Marian. Pumasok ka. Hello, Conrad. Kumusta ka na? To, may dala akong prutas para sa'yo. Ate Marian? Nandito ka? Ibig ba sabihin, hindi ka nagalit sa akin? Galit? Ba't naman ako magagalit sa'yo? Di ba nga magkapatid tayo? Siyempre, hindi kita pababayaan. Gagawin kong lahat na magagawa ko para sa'yo. I'm sure matutuwa si tatay. Salamat, Ate Marian, ha. Napakabait mo talaga. Napakaswerte ko at may kapatid akong katulad mo. Maaasahan na, maganda pa. Ay, nako, kapatid nga kita. Napakabulero mo. Ingay naman. Sino ba tumatawag sa akin ng ganitong kaaga? Sino ba yung cellphone ko? Ito pala, nadaganan ko. Si Conrad tumatawag. Bakit naman kaya? May emergency ba? Hello, Conrad. Bakit? Nawalaan to ko sa tawag mo, ha? Ate, andito ako sa sala nyo. Ha? Na-sprain ako eh. Tulungan mo naman ako. Ha? Bakit nandyan ka? Teka, sandali. Papunta na ako dyan. Conrad! Uy, asan ka? Ano ba nangyari sa'yo? Congrats! Ano ba? Registered nurse ka na, ate! Congrats, anak. Lumabas na ang resulta ng board exam. Kanina lang at pumasa ka. Salamat sa Diyos, anak. Siguradong masaya ang tatay mo sa langit. Congrats, ate. Buti na lang. Mana ka sa akin na matalino. Kaya nga. Inaanak nga kita. Congrats, Marian, ha? Wow, wala po akong masabi sa inyo. Kinabahan ako sa'yo, Conrad. Ikaw ang kulit mo eh. Ninong Jomar, pumunta ka pa talaga para batian ako, ha? Salamat po. Nako, Marian. Itong Ninong Jomar mo ang unang nakaalam na pumasa ka sa board exam. At itong si Conrad ang kasabat niya sa pagbati. Congrats, anak. Nurse ka na. Mahal na mahal kita, anak. Salamat po, Nay. I love you too.
O paano, Conrad? Halika na. Sige ate, tara. Teka, saan kayo pupunta? Dadalaw po kami sa sementeryo kay tatay. Pinangako ko na ihahatid ko ang magandang balita sa kanya. Sige na, bilis nyo na kumilos dyan. Kaya talaga ako nandito para ihatid din kayo eh. Siguradong matutuwa si paring Cecilio.